Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Inaanyayahan ko kayo sa ating virtual na talakayan sa oras na ito. Ngunit bago yun, hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Casey Grace, isa sa inyong guro sa sesyon na ito. Sana ay handa kayong lahat na sumabak sa isa na namang kapanapanabik na bagong aral na iyong mapapag-aralan ngayon. So ang ating paksa ngayon sa sesyon na ito ay tungkol sa elemento ng maikling kwento. Ating tatalakayin ang 5 elemento ng maikling kwento. Una, tema, tauhan, tagpuan, banghay, at gintong aral. Napakahalagang malaman natin ang mga elemento ng isang maikling kwento upang sa gayon ay magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol dito. Isipin natin na napakahalaga ng mga elemento at ng kwento. Ito ay upang may maayos at mas maunawaan ang kwento. Bukod pa dito, ang maikling kwento ay kinakailangan ang mga elementos sapagkat ito ang nagbibigay sigla at nagiging kaakit-akit ang kwento. Upang mas maintindihan natin ang mga elemento ng maikling kwento, tayo na ay magpatuloy. Ayon kay Edgar Allan Poe, tinaguri ang ama ng maikling kwento. Ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, makapupukaw ng damdamin at mas mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Ito ay isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan tulad ng nobela at dula. Isa rin itong paggagad ng realidad. Kung ginagagad ang isang momento lamang o yung isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tao. Ay dumako sa layunin. Ating pagnilayan ng ating layunin sa sesyong ito. So pagkatapos ng ating talakayan, inaasang kayo ay una, nasusuri ang mga elemento ng maikling kwento. Sa puntong ito, natutukoy ninyo ang mga elemento ng maikling kwento. Kung ano nga ba ang mga element na ilalahad ang kalagahan ng maikling kwento. Pagkatapos nating talakayin ang mga elemento, aalamin din natin at ilalahad ang kalagahan ng maikling kwento. At ikatlo, nakapagsusulat ng sariling maikling kwento. Matapos nating masuri at mailahad ang kalagahan ng maikling kwento, inaasahang tayo ay mabubuo ng sarili nating maikling kwento. Unang elemento ng maikling kwento, ang tema o tinatawag sa paksang diwa. Pinakaluluwa ng kwento. Sa madaling salita, ito ang pangkalahatang ideya o konsepto ng isang kwento. Ikalawang elemento, ang tagpuan. Dito nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente. Kasama rin dito ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Ikatlong elemento, ang tauhan. Ito ay kinapapalooban ng mga karakter na gumanap sa kwento. Ikatlong elemento, ang banghay. Ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang banghay ay may 5 bahagi. Una, ang panimula. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa. Dito rin kadalasang ipinapakilala ang iba sa mga tauhan ng kwento. Ikalawang bahagi ng banghay ay saglit na kasiglahan. Naglalahad ito ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ikatlong bahagi, ang suliranin. Ito ang problemang haharapin o kinakaharap ng tauhan o mga tauhan sa kwento. Kaapat na bahagi, ang tunggalian. Ito ay ang kaapat na bahagi ng banghay, ang tunggalian. Ito ay may 4 na uri. Una, tao laban sa tao. Ito ang pinakaunang halimbawa ng panlabas na tunggalian. Sa tunggaliang ito, ang kalaban ng pangunahing tauhan ay isa pang tauhan. Ito ang klasikong bida laban sa kontrabida na eksena. Ikalawa, tao laban sa sarili. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng tunggalian na panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan.
Sa tunggalian na ito ay kalaban ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili. Nakikita o napapansin ito kapag ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa pagdidesisyon sa tama ba o mali. Ikatlong uri ng tunggalian, tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan sa tunggalian na ito ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. At ikaapat, tao laban sa kapaligiran o kalikasan. Sa tunggalian namang ito, ang pangunahing tauhan ay naapektuhan ng mga parsa ng kalikasan. Halimbawa, ang biglaang pagputok ng bulkan na maaari maglagay ng pangunahing tauhan sa panganib. Yun ang apat na uri ng tunggalian. Kasukdulan. Ito ang pinakamasidhing pananabik sa akda. Dito ay malalaman kung magtatagumpay o mabibigo ang pangunahing tauhan sa paglutas niya sa kanyang suliranin. Kakalasan, ito ang tulay sa wakas ng kwento. At panghuli, wakas. Ito ang resolusyon o ang kinahinatnan ng kwento. Ilang bahagi ng elemento ng maikling kwento ay ang gintong aral o kaisipan. Ito ang mensahe ng maikling kwento na nais iparating sa atin ng may akda na magsisilbing aral sa araw-araw na pamumuhay. May mga katanungan ba kayo? Kung wala, ako ang magtatanong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ilan ang elemento ng maikling kwento ang ating tinalakay? Tama, 5. Kalawang katanungan, anong elemento ng maikling kwento ang tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Tama, banghay. Tatlong katanungan, ito ay tumutukoy sa saglit na kasiyahan na sa tingin natin ito ang re-resolba sa suliranin, ngunit biglang may naging suliranin na lumitaw na naman sa kwento. Anong elemento ito? Tama, saglit na kasiyahan. Kaapat, ano ang pagkakaiba ng tema at gintong aral? Tama. Ang tema ay tumutukoy sa pangkalahatang ideya, samantalang ang gintong aral ay tumutukoy sa aral o mensahe na nais iparating ng manunulat sa ating mga mambabasa. Ikalimang katanungan. Ano ang kahalagahan ng mga elementong ito sa isang kwento? Una, pagpapalawak ng imahinasyon. Ang maikling kwento ay isang daan upang palawakin ang imahinasyon ng mga mambabasa. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga puok, tauhan at pangyayari, nagiging buhay at malinaw ang mga larawan sa isipan ng mga mambabasa. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa mga mundo at karanasan na maaring hindi nila lubos na natamasa sa tunay na buhay. Ikalawa, pagpapahalaga sa wika at kultura. Ang maikling kwento ay nagbibigay sa pagdiin sa paggamit ng pagpapahalaga sa wika at kultura ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang pambansa at paglalarawan ng mga tradisyon, kaugalian at pag-uugali ng mga Pilipino. Ito ay nagpapalalim sa pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling kultura. Ikatlo, pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin. Sa pamamagitan ng maikling kwento, ang mga manunulat ay nagkakaroon ng paraan upang may pahayag ang kanilang kaisipan at damdamin. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng mga isyu, pagsusuri at pananaw sa mga pangyayari sa lipunan o personal na karanasan. Ang mga mambabasa ay magiging saksi o nagiging saksi sa mga saloobin at perspektibo ng mga manunulat. Pang-apat na kahalagahan ay pang-aliw at edukasyon. Ang maikling kwento ay isang mapaglarong paraan ng pagbibigay aliw at edukasyon sa mga mambabasa. Ito ay nagbibigay ng mga aral, kasiyahan at pagbibigay buhay sa mga kwento at karakter na maaring makarelate ang mga mambabasa. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, nagiging malayang nakapagpapasya at mag-iisip ang mga
mga mambabasa. Lagi niyong tatandaan ang ating naging paksa ngayon na kung saan ito ang mga elemento ng maikling kwento. Na may elemento, ang maikling kwento, ang tauhan, tagpuan, banghay, gintong aral, at tema. Laging tatandaan ng banghay, kinapapalooban ng panimula, suliranin, saglit na siglahan, kasukdulan, kakalasan, at tukas. Sa isang kwento, hindi ito mabubuo kung walang mga elemento na isinaalang-alang. Hindi mabubuo ang kwento kung wala itong tauhan o tagpuan. Gayon din kung may suliranin ngunit walang kakalasan o kasukdulan. At makukompleto ang kwento kung mayroon itong wakas. Bukod pa dito, makukompleto ang isang kwento kung ito ay kapupulutan ng gintong aral. Maraming salamat sa pakikinig.